It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to the 149th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Today is March 22nd, 2026 and we are broadcasting live here at the Albay PIO Net TV dito po mismo sa grounds ng Astrodome. So, meron na naman po tayong bisita sa umagang ito na isang negosyante na ating kakausapin para po magkwento sa atin ng kanyang journey sa pagninegosyo. Gusto po nating malaman kung ano yung mga background stories, kung ano yung mga hindi natin usually naririnig sa kanila ng mga kwento like their humble beginnings, what are the challenges that they face habang hinahandle ang pagbibusiness, paano nila na-overcome yung mga hardships and trials and challenges na ito. And sana may mapulot kayong aral sa aming pagkukwentuhan sa loob po ng isang oras. Pero bago po yan, gusto ko po lamang malaman ninyo kung ano-ano ang iba't ibang serbisyon pwede ninyong makuha sa Ledipo office po. Actually, we are a division under the Governor's Office po through the leadership of our beloved Governor Noel Irosal. And ang ginagawa po namin ay tumutulong sa mga negosyante dito po sa Albay para ma-promote po ang kanilang mga negosyo for free. So kung kayo po ay isa ring business owner at albayano at dito kayo nagbukas ng business sa probinsya ng Albay and you have a DTI permit, BIR, and mayor's permit, you're all welcome po to be a part of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. You can use our platform for free. Libre po itong lahat. And kapag may pa-trade fair po kami, kayo ay aming iimbitahin. And kapag nakapagkwentuhan na po kami or tayo, kayo po ay ma-feature sa aming business magazine. Nakadalawang edition na po kami. Ito yung aming first edition. Yung first 50 guest po namin, ang mga napag-usapan namin ay nandito. And yung 51st to 100 po na guest namin ay ang kwento ay nasa loob din po ng magazine na ito. And si Ma'am ay makakabilang sa third edition ng aming Ledipo Business Magazine. At kapag kami po ay may mga pa-training din sa mga MSMEs, kayo po ay mapaprioritize sa mga iimbitahan namin kasi of course we already checked that you are compliant with all the three things that I have mentioned earlier po. So, panoorin niyo po muna itong short video para malaman po ninyo kung anong Ledipo office and maya-maya lang po makikilala niyo na ang aming guest. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. And we're back pa sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po ulit sa inyong lahat. Ito po ay aming 149th episode ng The Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program, brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Noel Irosal with the help and support of the Provincial Information Office headed by Sir Marte
Gonzalez and his staff. Kasama po natin dito sa studio si Sir Richard Bobis, ang technical staff ng PIO, at ang aking tatlong staff sa LEDIP office, si Nance, andito din si Grace and si Nef. And of course po, ginagawa namin ito dito sa Local Economic Development and Investment Promotions Office para po matulungan ng mga local MSMEs na ma-promote ang kanilang mga negosyo for free. And I am Ms. Remy Florence Estrada Ribaya, the LEDIP Officer of the Province of Albay, and I'm your host for today. So as promised, meron po tayong special guest na nakatira po o ang negosyo niya po ay nandyan sa 947 Calvert East, Washington Drive, Legazpi City. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Margot G. Borgonios of High Five Child Development Center. Good morning and welcome to the program po. Good morning po, Ma'am Jamie, and thank you for having me here. Oh, you're welcome po. It's our pleasure. Ma'am, sabihin niyo po sa amin, ma'am, saan po nanggaling yung pangalan ng inyong development center na High Five? High Five. So, 3 years ago po, I was battling with cancer. And then, wait lang. And then, yun na lang yung unang question. 3 years ago po. Opo, You were tapos battling yun, with cancer. And then, that's what I tell You're a myself every survivor day. po. That's what I tell myself every day, na high five to myself every day. I So, see. nung nag-start ako ng business, because yun dahil sa anak ko na 5 years, during that time, he was 3 years old. Tapos, gusto ko lang siya magkaroon ng playmates. So, doon po nag-start yung name na High Five kasi I high five myself every day. Tapos, magandang name din siya for the children kasi meron ding YouTube channel before, yung anak ko na pinapanood na High Five I see. channel din. So, ginaya ko lang siya as High High Five. Five. So, Ang naging ganda High ng Five meeting. Child Anong Development meaning? Center. Very positive. High five. Parang appear. High five High yourself five. every day. Yan. Parang pat in the back. Parang Opo. ganon. Good Opo. job. Parang Opo. a reminder to yourself that you're doing good and high five tayo. Mhm. Ang ganda ng ng pinagmulan ng pangalan ng business. And you said you battled, so you can call yourself a survivor Opo, na yes. ngayon. Totally gone or... I'm still battling with another cancer right now. Pero it's okay. I'm on my way there na. Oh, High five to yun. myself High na five naman. for myself. For yourself every Opo, day. And opo. sa lahat ng kagaya po ni ma'am na lumalaban sa ganitong sakit, nakaka-inspire ka naman po na hindi ko akalain na meron kang ganong nilalabanan pag tinitingnan kita ngayon. Very positive ang iyong aura and I hope we inspire a lot of our audiences na kahit meron pong ganon, mas maganda-ganda and napaka-bright ng kanyang aura na hindi mo man lang mapapansin na meron siyang ganong battle na kinakaharap and nakakapag-manage ka pa ng business at the same time. Opo, kasi it gives me purpose. Yes. Yung business. Kasi kung wala akong gagawin, mas nakaka-depress. So nakakatuwa, isa ka sa mga talagang empowered and merong tinatawag na strength na babae and nakakabilib ka po talaga. And ako mismo inspired by you na kung ano man yung mga pinoproblema ko everyday tapos magpapakalugmok ako, magiging malungkot lang ako. Hindi tama yon. Kung ikaw nga na meron kang nilalaban ng ganito, nagagawa mo, to face the people, umupo dyan, magpa-interview, and we will try to inspire other people. I So, hope we inspire other people today. ako nga po na-inspire mo na. Isa pa lang ang tanong ko sa inyo na i-inspire nyo na po ako. So, for sure po, may inspire natin silang lahat na even if you're battling cancer, you can still do a lot of things. You can help children, you can run a business. Nakakatuwa ka po talaga. Ayan, isang tanong pa lang, parang ako'y napabilib na ni ma'am. So, High Five Child Development Center. So, ilang years na po ulit ito? We started 2024. And then, pa third year pa lang po Pa-third kami year. this August.
And it all started dahil gusto nyo pong merong kalaro yung mga anak nyo, and at the same time, natututo sila. Opo, doon po nag-start siya. Kasi I Mm-mm. remember I asked my son before na, how do you know that I love you? Mhm. Tapos ang sagot niya sa akin is because you play with me, mommy. I see. Tapos sabi ko, really? Because I play with you, na-feel mo na love kita. Kasi I was expecting a different answer, like kung yung dahil kinikiss ko Kiss, siya, dahil hinahag ko siya, mhm. kaya nafe-feel niyang love. Yun pala, dahil nagpe-play kami. Mhm. So, doon po nag-start yung business na na-realize ko na every child feels loved when someone plays with Plays them with them. and enters their world. I see. So, kaya po, nag-start din akong mag-open kasi meron kaming building in front of our house. Mhm. Sabi ko, okay lang naman kahit ano, ang bala ko lang naman talaga is a daycare. Mhm. Hindi siya school, hindi siya Mhm. child development Mhm. school. So sabi ko, okay na yan, magkaroon lang siya ng playmates Mhm. na libre, Mhm. na magbabayad pa sa akin. Mhm, tama. Mhm. Yun, so yun. Tapos, nag-start po kami sa 6 students. Mhm. And then, yung mga parents ng 6 Ano nga ba yung students, difference ng daycare sa isang development center? ang daycare kasi is more on just taking care of the children. Parang iiwanan nyo lang. Iiwanan If mo you're lang. busy, someone will look Opo. after them while you're away. Yun ang Opo, daycare. yun yung daycare. I see. Pero syempre, meron ding mga activities na ginagawa sa loob ng daycare. Mhm. Pero hindi siya academically inclined. I see. So, alam na natin yun. Pag daycare pala, yun nga. Hindi siya masyadong- iiwanan mo, may activities lang, but not really teaching them about Opo. math and English and science. Opo. Pero pag development center development na. center, since last year kasi yung mga parents, I hired teachers nung daycare pa lang. Kasi syempre hindi ko naman pwedeng i-trust yung children ng ibang parents sa isang help. Mhm, tama. I'm sorry. Pero Opo. kailangan meron silang Professional. Opo. Oo. So, Na mag-handle sa na kanila. mag-handle sa kanila. Yes. So, kumbaga, hindi lang yung babantayan, kundi makakapag-educate na rin ng Educate din konti. ng konti Mm-mm. sa kanila. And then after nun, since ganun mga teachers yung hinire ko, yung parents, regarded it as a school. Opo. So kaya parang- siya naging school na School wala na. sa oras, plano. sa plano. Mm-mm. Hindi po siya plinanong maging school. I see. Kaya yun. And then after nun, naglagay na rin po kami ng academics sa aming program. I see. So we now have every day po, meron kaming phonics for the children, meron kaming counting, at saka meron pong writing. This year po, yun ang nagpo-focus na rin po kami sa sa 3 specific areas na yun. So, aside from the play. From daycare, kailan po nag-umpisang maging parang academics na yung tinuturo? After 3 months. 3 months. Ang bilis. Naisip namin na dapat talaga ilagay na, insert na sa program yung academics. I see. Opo. Dahil na din dun sa mga kahilingan ng mga parents. So, from 6 students, ilan na po sila ngayon? This year, 40. 14. 40. 40. Ang dami na agad. Opo. Ang galing. Opo. So, pa 3 We started- years. Opo. We From started- 6 to 40. Opo. So, 40 parents na ang nagtatrust sa inyo na Opo, matuturuan ma'am. ng maganda yung mga bata. Nakakatuwa. So, ito siguro ay dahil sa word of mouth, no? Na maganda yung experiences ng parents. Kaya nag-prefer na din sa iba. Yes po, karamihan po ng mga students, yung first 6 students, nag-end kami that school year ng 20. Mhm. So, from 6 to 10, and then we opened another class after 4 months of operating. Nag-open naman kami ng another class in the morning. Kasi one class is only 6, dapat 10 maximum of 10 students. So, napuno po siya. And then we opened another class in the morning, another 10. So last year po, yung first year po namin, we started with 6 and ended up with 20 students. Ang galing naman. On our second year, naging 40. Naging 40 na. students na po. And walang Actually, umalis. 41. So, 41. 41. Opo. Ang galing. So, nasustain mo na yon yung number na yon hanggang Sana ngayon. po, sana masustain Ang pa rin yung galing. number hanggang ngayong school year. Yes. So, sabi niyo, nag-hire ka pa po ng iba to do it. Kasi yung mga previously na interview ko dito, sila talaga yung nagtuturo, sila talaga yung
bakit po hindi kayo naging hands-on? Are you working somewhere else po? Or? Because I am not a teacher by profession. I am just a mom giving activities for my son. And yung mga activities na yun for my son, yun din yung gusto kong i-share sa daycare. Yung mga ginagawa namin mga DIY, mga nakikita ko sa YouTube, sa TikTok. So, yun din yung share ko dun sa daycare. And, syempre, kung magti-teach sa mga estudyante, ang gusto ko mag-teach talaga. Yung may profession marunong, talaga. yung professional. I see. Okay. So, nag-start sa idea ng paglaro-laro na natututo ng konti hanggang sa naging development center na nga itong inyong business. So, ikaw po, ma'am, ano po yung background ninyo? Baga, saan ka po nag-aral? Ano pinag-aralan nyo talaga? Medtech po malayo. Medtech pala si ma'am. Tapos naging florist din ako. Matagal akong florist kasi mahilig ako sa arts and crafts. Tapos nag-try din ako magawa ng mga gowns kasi syempre florist. And then nasa arts ka talaga inclined. I became a caterer din. Ang dami ng mga sinubukang business. Kami. Actually, yung ano po ngayon, yung building kung saan yung High Five, dati po siyang function hall na hindi siya nag-thrive dahil sa pandemic. After yung pandemic. Inabutan ng pandemic, tapos di na naibalik. Excuse me. Ayun po. So, ano yung, okay. So, wala na po yung mga businesses nyo dati na yun? Wala na. Pero meron pa rin flowers kasi hindi ko siya ma-let go. Kasi yun talaga yung first love ko. Happiness na binibigay sa'yo ng pag-create ng something beautiful. Oh, alam ko yun kasi gumawa din ako ng mga bulaklak dati. May libin po ako. Yes. Pati yung mga Ferrero chocolates ginagawa ko. Nilalagyan ko ng mga paper. Ang saya sa feeling, di ba? Tapos pag yung nakagawa ka, sabihan, ang ganda ng gawa mo, tapos yung binigyan, inatuwa, nag-post, nakita mo yung gawa mo yun, di ba? Meron talaga siyang, yes, or kahit hindi, basta dati po yan, a few years back, hindi ko na ginagawa ngayon, pero alam ko kasi yung sinasabi mong, hindi mo siya mali-let go agad-agad, kasi nga yung feeling na hindi mabibili ng pera na ang saya-saya kapag nakaka-create ka ng something beautiful, tapos kumikita ka, malaki ang kita din, di ba? Sa flowers, opo. Kasi ang binabayaran naman dun yung skills and talent, hindi naman talaga yung basta bulaklak lang, di ba po? So, I get you, dun sinasabi mong yun. And ngayon, eto na nga, naging development center na siya because you hired professional teachers and ganun. Siguro, di ba sabi nila, iba-iba yung love language. Yung love language ng anak mo, quality time. Opo, quality time. Diba? Opo. Hindi yung physical touch na hug and kiss, quality time sa kanya. Kaya, di ba, ganun yun. Parang mas nafe-feel niya yung love kapag you give him quality time and you play. Oo. So, important yun sa mga parents, alamin nyo kung anong love language ng anak ninyo, no? Di ba, physical touch, act of service, ano pa yun? Para siyang romantic love naman yata yun, Ganon ka, even for children. Even for children, kasi parang may kids na gusto nila hinahag, tapos meron ding words of affirmation, yung mga anak na gusto nila, lagi mong sabihin, very good, ganyan. Diba? In general naman yata yung love language na ganon. Tapos yun nga, quality time, may mga bata na, and then giving of gifts. Ano pa yung isa? I forgot. Basta 5 yun. Ayun. So, yung sa kid mo, sa anak mo, siguro yun yung kanyang love language. And then, yun nga. So, 40 na ngayon. And, you started, ilan lang po yung staff mo? 3. 3 teachers, kumbaga. We started with 3 teachers. And then, ngayon, ilan na po sila? Currently, we have 6, 7, 8. Wow, 8 teachers. Because this year po, magba-branch out kami sa Sorsogon. So, I hired 2 more teachers. Pero yung last year, this last school year, 6 lang po sila. 6 na teachers. And ano-ano po ang mga requirements para mabigyan ka ng business permit sa ganitong negosyo? Ano ba yung mga requirements? Kung maalala. Mayor's permit. At tapos dapat maganda yung building. Chine-check nila ang building. Chine-check po nila yung building. Yung sa fire department din. And then, dapat
maka-follow po sa rules ng ECCD, ECCD. Early Childhood Care and Development Council po. I see. So Opo. may ganon na kailangan alam nyo, hindi pwedeng may space ako and then teacher ako, basta Pwede na mag-open. So hindi lahat. Kailangan merong, ganun sa sinabi ni Ma'am, Kailangan i-follow. building, fire protection and prevention sa mga papasok doon, and then ECCD. Ano pa po, Ma'am, ang natatandaan Dapat mo? meron ding permit to operate. Permit to operate. So you have to follow lahat ng mga sa ECCD, ng mga Mhm. guidelines nila. Mhm. And then after noon, pag nasubmit mo na lahat ng requirements nila, bibigyan ka nila ng permit to operate. Permit to operate. Ayun. Last year po, this year pala, nag-grant na yung permit to operate ng High Five. Ayun, ang galing. Ayan. So, kumusta naman po yung experience niya sa pagkuha ng mga permits? So far, yung ECCD, very friendly naman po yung mga tao sa ECCD. Very nice naman sila sa akin and very supportive po sila. So, Mahirap po ba makakuha ng hindi. sa For ECCD? me, para sa akin, hindi akong nahihirapan. Mhm. Kasi kailangan mo lang naman talaga mag-comply. Sa lahat naman ng negosyo, Yes. kailangan mong mag-comply. Kung i-follow lang yung guidelines, yung mga rules, magiging madali naman po ang sa'yo. lahat. Yun. So, bago ka pumunta doon, may list naman na ibibigay sa'yo, kumpletuhin mo na. Para Opo. hindi ka na mahirapan. Opo. Ayan. So, ganun pala. And, you were lucky na sabi nyo, meron na kayong building Opo. meron na in place. So, wala- owned nyo po yung building. Ayan, swerte si Ma'am kasi hindi Hindi na kailangan mag-rent. mag-rent. Tama. Kasi isa yun sa mga challenges sa mga may negosyo o gusto ng ganitong business, yung expenses sa rent Oo pa nga and po. pagpaganda pa nung building, no? Pero, tingin mo, Ma'am, roughly around how much po ang kailangan capital? Sabihin na natin, isama na natin yung manpower, yung i-hire mo. Let's say 2. And then, structure. Magkano po kaya para Kung magre-rent po ng building, siguro hindi naman masyadong mga 300,000 siguro. 300,000 na panimula? Panimula. Opo. And sa experience niyo po, kunyari ako, may 300,000, magre-rent ako and may tao na ako and yung mga gamit doon. Sa takbo ng business, mga gaano katagal po para makuha yung yung sinasabing return of Okay, so investment? kung dapat you have at least 300,000 Mhm. cash na ibubuhos po for preparing the business. Aha. But aside from that, dapat meron ka ring extra cash just in Mhm. case hindi pa mag-flow yung Mga estudyante. mga estudyante. Mhm. Kasi like ako, nag-start akong sales. So, lahat talaga siya. Out siya. Labas out, muna. Labas. Habang Dapat- pinopromote. habang Mhm. pinopromote din po. So, what was the question again po, ma'am? Mga Sorry. sa takbo ng business na ngayong umokay na siya or after Kala yung ROI. Nag-ROI po ako this year. This year na. Last year, halos lahat po siya Kasi palabas. Even pinarol. Opo. Pero hindi mo naman masasabing walang pumapasok. Kumbaga, meron. meron din, pero pag may pumasok, syempre, Reinvest. i-invest ko sa mga materials. Kasi And dumami na yung manpower. Kaya, Opo. pero at least, after 3 years, okay na, nabalik na lahat. Break even. Wala pa Or naman. di 2 pa. years pa lang po, ma'am. 2 years. So, Oo. medyo nakakahinga na Hinga po na. ngayon. I see. Ganun naman Opo. talaga sa business. Hindi naman lahat ng nilabas mo, ibabalik ka agad-agad. Depende sa negosyong bubuksan. So, sa ganito, mabagal lang siya, pero tuloy-tuloy. Apo, tuloy-tuloy. Ayun. O, di maganda. And then, swerte si Ma'am kasi hindi siya nag-worry ng rent every month. Oh, yun lang yung Oo. Kaya medyo mas malakas yung loob So, ko kasi wala akong rent. Hindi rin naman nakaka-discourage sa mga walang pang rent kasi who would think na ang school na kasing laki ni Sunshine nag-umpisa lang din sa loob ng kanyang bahay. Opo. Na-inspire din po kasi kami sa kwento niya na doon lang siya nag-start sa bahay nila and then ayan na, Sunshine na siya. So, lahat naman pwede mag-umpisa ng negosyo. So, ano po ang tip mo sa kanila? Ano yung pinanghugutan mo ng lakas ng loob aside from doon sa yung anak mo kailangan ng kalaro? Ano pa nasa isip mo na sige na, ngayon ko nabubuksan itong business na to. Ano ba? To give purpose to help other parents.
to solve their problems. Kasi ako, I'm having my own problems with my son. So, gusto ko lang din mag-offer ng services to solve their problems. Okay, narinig ko yan sa isang business owner. Kapag daw gusto mo maging successful ang negosyong bubuksan mo, kailangan merong problema sa community na nasusolve ng business mo. In your case, yon yung problem ng mga parents na walang naipag-iiwanan ng mga bata na minsan meron naman na pag-iiwanan pero iba yung pag-iiwanan mo na pagkakatiwalaan mo at natutuwa ka dun sa nangyayari sa anak mo. Tama po. Ayun, yun ang pinoprovide ni na Ma'am Jan sa High Five Child Development Center. So, meron po ba kayong parang tagline dyan sa High Five? Give your child the gift of play every day. Tama. Give your child the gift of play every day. Ang simple pero napaka-lalim ng ibig sabihin nun. Ano, Ma'am? Because through play, they learn new things. Mas nagiging curious sila. Mas gusto nilang mag-explore through play. And sabi, mas madali daw na matuto through play. Kasi happy sila. Kapag, kahit naman tayong matatanda na kapag nag-aaral tayo at naiinis tayo pinag-aaralan natin, hindi natin na-absorb yung information, di po ba? Pero when learning is done through play, parang nag-i-enjoy, mas na-absorb, mas natututo ang mga bata. Ang galing ng ginagawa ni na Ma'am dyan sa High Five. So, give us an idea, Ma'am. Anong mga edad ang pwede nang dalhin dyan sa inyo, and how much yung kailangan i-prepare ng isang parent to avail of the services that you offer? We offer pre-nursery program that's from 2 years old to 3 years old. Tapos nursery program for 3 years old and 4 years old. I see. So as young as 2 years old, pwede nang maging estudyante o mag-enroll dyan kina Ma'am. And how much po yung tuition fee po tuition? Is 3,000 per month. 3,000 per month. For 2-year-old, 2 to 3. 2 to 3. For both po. For both. Nursery and pre-nursery. Okay. So, 2 years old to 2 to pre-nursery is 2 to 3 years old. And then nursery is for 3 to 4 years old. Okay. So, dyan sila sa inyo, kung mag-start early, 2 to 4 years old for 2 years. Ay, ilang years po? 1 year. 1 year na pre-nursery. Apo. And then 1 year na nursery. Apo. Ang 1 school year namin is 9 months. 9 months. Apo. Okay. Ayun. So, yan. 3,000 per month. And ano po yung mga facilities? Ano yung mga pwede po ma-enjoy ng mga bata dyan sa High Five? Marami po kami mga activities. Nag-share po ako ng pictures. Can we, Sige, Sir nag-share po ako ng mga yan. pictures ng mga ginagawa ng mga bata sa High Five Child Development Center. Ayan, yan. Meron kaming activities every day bago po ang activities namin. Every day. Ito po yung inyong graduation. Yan po yung graduation. Ang ganda. Ng High Five on our second year. Pero third nakalagay dyan is third moving up ceremony. Kasi on our first year, we had 2 moving up ceremonies. Saan po ito ginawa? Sa sa LCC Superama. I see. Sa theater po nila. Yung dati nilang theater. Yung mga teachers. Yan po yung mga teachers ng High Five. Ang gaganda nila. I see. Okay. Ayan, yung mga activities. So, meron kaming worksheets every day para matuto po sila mag-write. And then, ayan, every day po meron po kaming theme. Every week, meron kaming theme for the children. Kasi ang science po, doon pumapasok yung activities na yung playtime. Okay. Ayan, yan yung mga school events. I think last December. Nakakatuwa naman tingnan to. Laro talaga pero natututo. Sila, pero natututo sila. Ang cute! Ang liliit! This one is a fairy theme. Ayan, meron silang pretend play. Kasama po natin sa tuition yung dress up nila. And then yung katulad yan, simple things na hawak nila. Kasabay na po yan sa tuition fee.
We also kasama have na. baking po. Okay. Once a month, nagbe-bake din po yung mga bata. Kasama na rin po yun dun sa babayaran nila. Kasabay na rin po Yung siya. mga costume, yung Opo, mga costume. pinaglalaroan nilang mga Opo. materials. Materials and manipulatives. Mhm. Kasabay na po yun. And is it fully air-conditioned po? Yes po, ma'am. Fully Ayun. air-conditioned. Importante na yun ngayon kasi kawawa ang mga bata pag sobrang init. So, fully air-conditioned itong center ni na ma'am. Apo. And one day is ilang oras po? Ang one session po is 3 hours. Ang morning class is 9 to 12. And then afternoon class is 1 to 4 p.m. I see. So, may 3 hours morning po. and afternoon sessions, classes. Ayan. So, ano po ba yun? Pag morning, pre-nursery, hapon nursery, ganun po ba? Sa ngayon po, mixed yung students. Mixed. Kasi most of our students ay nursery students. Kung halimbawa kasi isi-segregate namin yung pre-nursery and nursery, may mga students po kasi na gusto nila morning. I see. Tapos meron ding mga parents na 2 years old gusto nila afternoon. Mhm. Hindi na mapupuno yung class. I Kung see. imi-mix namin sa isang class ang just 2 years old na nursery. Ayun. Okay. And at the same time, okay lang naman na mixed sila kasi yung mga older children will learn how to take care, to be nice to the to be small nicer. ones. Parang Opo. matututo sila ng Maging- responsibility Opo. and caring for younger children. Opo. And then Totoo. yung mga little ones naman, they can learn how to stand up for themselves. Yes. And respect yung mga, Ang mga mas matanda. Ganda, Kaya okay ganda. lang naman na mixed po sila. I see. Okay. So, kasama yun sa GMRC and then kasama sa ano pa ba tinuturo na yung mga character building na tinatawag. Yung ganun po na ibibuild mo na yung character nila, yung respeto sa kapwa. As early as 2 to 4 years old. Ay, nakakatuwa naman. And, kailan po mag-start yung Next school. Opo. Right now po, meron kaming summer classes. Magsa-start po yung summer class on May 4. 16 session po siya. And then after that, sa June 22 naman po yung next enrollment for the next school year. I see. Okay. Open enrollment na po ngayon. Open enrollment sa mga may anak na 2 to 4 years old and gusto nyong maturuan ng maganda dito sa High Five Child Development Center na fully air-conditioned and kasama na daw sa babayaran ninyo yung mga costumes, yung mga laruan, yung mga manipulatives and school materials. Subukan nyo po ang High Five Child Development Center na matatagpuan sa East Washington Drive, Legazpi City. Ayan, ma'am. So, lahat naman ng business may ups and downs, ano po. So, in your experience, ano po yung mga challenges sa ganitong business? Challenges? Ano bang challenge ko? Behavioral problems po ng mga kids. So, pag halimbawa Iba-iba din ang ugali Opo. kasi ng mga bata. Yun, minsan may mga grumpy, may mga iyak na iyak. Ayun ang medyo challenge yung pag-handle ng mga ganun po. And also yung pag-handle din ng mga teachers, kaya dapat alam mo rin kung paano mo rin i-handle yung Yun, teachers. tama. How about yung pag-select po ng teachers? Hindi ka naman nahihirapan. So far, Kasi feeling ko pag ganito kababata ang mga estudyante, kailangan ng sobrang tiyaga. yung mga sobrang tiyaga na teachers. And yung pag-select ko po ng teachers, pinili ko yung mga ugali nila sa tingin kong magkakasundo sila. Oo. Kasi dapat magkasundo sila na sila lang. Tama. Para so that they can do their job properly pag kaharap na sila, pag nasa loob na sila ng classroom. I see. Kasi kung merong alitan sa loob, yung aside from workspace nila, kung meron silang alitan, hindi sila nagkakasundo, Tama. hindi magiging maganda yung pagturo nila sa mga kids. Ayun. Kaya And dapat do you magkasundo. sino po ang pinagtitrain mo dito sa mga newly hired mo na mga teachers? Meron po kaming ginaganap na seminar before mag-start ang school year. So, seminar po muna sila and then after nun, yun na yung
sabak na sila. Sabak na po sila. Opo, ayun. So, kailangan din talaga, kahit sila yung mga tinatawag ng professionals, minsan kailangan din ng mga refresher para ma-remind sila nung mga kailangan nilang laging dala ng mga ugali kapag sumabak sa ganitong trabaho. Kasi feeling ko, di ba, ako, nung mga ganyan ang edad ng mga anak ko, Diyos God, sakit sa ulo. Ang mga 2 to 4 yung mga ano pa sila nag-i-explore pa po, di ba, ng mga kung ano-anong bagay na minsan ang hirap-hirap i-control ng mga ganitong edad. So, kailangan talaga ng skills ng teacher and sobrang habang tiyaga. Ayan. So, ang galing niyo po, iti-train niyo muna bago pasok sa classroom. Ayan. Shout out daw po kay Sir Ronald Saldifar. Ayan. Nagpapa-shout out, ma'am. So, sino po yung mga nakatulong ninyo dito sa pagpaunlad ng inyong business? Bigyan ko po kayo ng time to mention them po. I would like to say thank you dun sa mga nauna kong mga teachers, lalo na si Teacher Nanay, si Mami Myra. Siya talaga yung nag-help sa akin. Ano po siya, volunteer lang siya. Pumunta siya sa school, tapos gusto niya lang mag-volunteer. And then siya yung naging heart sa loob ng High Five. Na-unify niya yung mga teachers, tapos love niya talaga yung mga students. Volunteer po siya. Pero eventually, naging employee na rin po siya ng High Five. Yun. So, doon talaga nag-start. I'm very lucky na meron akong mga angels, ng mga tinatawag natin mga teachers, mga angels ng High Five na very devoted po sila sa mga kids. Ayun, ang galing. So, nag-volunteer pa talaga. Siya nag-volunteer. So, siguro passion niya talaga yung pagtuturo sa mga bata. And happiness niya din yun ang gawin itong bagay na ito. And ang swerte niyo at sa kanya siya and to think na hindi kami magkakilala. Kumatok lang po siya. Kaya siguro, ginaguide lang talaga siguro ako ni Lord na may magbigay ng mga angels. Yun nga, tama. Kapag maganda yung purpose na naiisip mo sa buhay mo, may bibigay na tulong sa iyo si Lord na unexpected, galing sa mga tao, galing sa mga makikilala mo. Galing-galing naman. And sino pa po, ma'am, aside from her? Lahat. Pero mention ko ba lahat? Kung gusto niyo po. Opo. If you want po, meron pa naman tayong oras. Teacher Mick, and also lahat ng mga teachers na, si Teacher Angel, Teacher Tin, Teacher Lex, Teacher Da, Teacher Carmela, and Teacher Cars. Ayan, sila po. And I would also like to thank my dear Tita Alma for giving us the time dahil nag-attend po siya. Siya yung guest speaker namin during our third moving up ceremony. I see. So, thank you Tita Alma for being there. Ayan. So, malaking bagay ang may mga katulong tayo para, kumbaga, marating natin yung gusto nating marating, yung mga goals natin. Any future plans po for High Five Child Development Center? Aside from yung na-mention nyo kaninang magba-branch out na po kayo. Yes po. Ang future plans po is to branch out at least for this year. So this year, tatapusin muna namin aayusin namin yung Sorsogon City branch. And then hopefully by next year, mag-branch out na ulit ng 3 because it's High Five. So the goal is 5. At least 5 po within Bicol region. Ayun, ang galing. I-manifest na natin yan. Hopefully, mangyari po siya. Ayan, sana mangyari yan. Dasal and sipag. Kaya yan. Yes, Dasal and sipag. Ayun. So, any advice po na pwede niyong sabihin sa mga nanonood na parang meron din silang nararamdaman na passion sa pagturo sa mga bata o meron silang gustong buksang negosyo pero medyo nagiging hesitant pa sila. Ano po pwedeng sabihin niyo sa kanila para mag-start na sila? Pag nag-open ng business, dapat meron silang clear vision of what they want and who they want to be. I see. Tapos, kailangan lang nila mag-show up every single day. Kahit hindi nila alam, one simple step at a time. Yun. So, kasi every day naman is a learning experience. So, kahit hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, kahit hindi mo
fully planado kung ano yung gagawin mo, as long as you know in your heart that you know your purpose, tsaka yung vision mo is clear to yourself, kaya mo siyang gawin. I see. Okay. So, nag-start sa isang vision and then sa kagustuhan na maging happy yung iyong anak. Saan ka naman po nakakuha ng tulong para mas ma-enhance yung knowledge mo sa pagpapatakbo ng ganitong negosyo? So since hindi po ako talaga teacher, I took up teaching certificate program at Aquinas University. Ay, ang galing. On our second year. Kasi mahirap naman meron kang school tapos wala kang alam. So I took up a course and I already graduated. Wow, congratulations. So, hindi pa ako take ng LET, pero teacher na rin po ako. Nag-graduate na ako as TCP. I see. Okay. So, at pwede mo sabihin na teacher na rin. Kasi graduate na ako ng teaching certificate program. Ayun. So, parang ito mga nagtitake. Pag ganun ba, pwede nang matawag na teacher, Grace, and pag-graduate na ng, may certificate na daw si meron ma'am. na po. Pwede na. Yes. Ayun. I see. Okay. So, lahat ng mga questions ko actually sa mga teachers on how I will be able to handle, how to handle them, na kuha ko yun, na pag-aralan ko through the teaching certificate program. Kaya naging successful din yung high five. Kasi I was able to manage them well. Opo. Ayan. So, isa sa mga pwede nating sabihin na kailangan gawin na mga gusto magnegosyo, aralin pa rin. Kahit andun yung passion, mag-aral pa rin. Dapat equip din yung sarili mo. Hindi pwedeng yung sabak lang, desire na sabak. Kailangan may backup ka pa rin ng knowledge. Ayan. So, ang galing ng ginawa ni ma'am. Inaral na talaga niya ng todo at ngayon ay may certificate na siya. Teaching certificate. So, nakakatuwa. And sana maging maging na din. Kailangan ba? Requirement ba yun? I wanted sana to take the board exam. Kaso lang, kung magtitake ko ng board exam, either I take the board exam or palugiin ko muna yung business. Kasi kailangan ng focus, tutok, magre-review. Dapat mag-review lang ako. Kung mag-review. Siguro kung nag-take ako, hindi magkakaroon ng Sorsogon City yung high-five. So, you have to choose your priorities. And for now, yung business muna. Yan. Anyway, kahit wala namang age limit sa pag-take ng, di ba, ng exam na yun. Kahit, anyway, rin naman po ako. Ako naman yung admin. Hindi naman po ako nagtiteach. Tama. At ang mga nagtiteach po sa bata ay may let passers. Let passers. LTE Ayun. po. Lahat ng mga nagtiteach sa mga kids. Ayun. Pero ang ganda pa rin po na talagang naisingit mo pa yung pag-aaral sa kabisihan mo sa business. Ang galing-galing ni ma'am talaga. One step at a time. Yun yung lagi kong sinasabi. High five! High five! Ayan, ang galing talaga ni ma'am. High five. So, meron pang nilalabanan yan si ma'am na something, and then may sa health pa siya, tapos sa business pa siya, tapos sa kapag-aral pa siya. Bilib na talaga ako sa iyo, ma'am. Ang galing-galing mo. And ang outlook mo sa buhay ay napaka-inspiring, napaka-positive. Tingnan niyo naman po si ma'am mo. Talagang ang aura niya ang saya-saya tingnan and masaya pakiramdam at masaya kausap si ma'am. So, nakakatuwa po. And sana ma-inspire din kayo ni ma'am na kahit may battle kayo, personal battle kayo na kinakaharap, magpatuloy lang. Sabi nga ni ma'am, just give a high five to yourself. Every day, show up, don't give up, and then focus ka lang dun sa gusto mong mangyari. Magiging kagaya rin po kayo ni ma'am na eto magba-branch out na and nag-i-aim pa ng 5 branch ng High Five Child Development Center. And who knows, mangyari yan soon. Ayan. Yes po. Di ba po? Ang galing ni ma'am. Claim it. Ayan, let's claim it, let's manifest it. Ayan, kasi maganda naman yung purpose for the community. You're giving back yung mga, yung kung ano man yung, di ba sabi mo nga, na-experience mo na may mga angels, tumutulong sa'yo. And then, ikaw din, tumutulong ka din. Because you hire people. And when you hire people, yung salary sila, nakakatulong din sa families nila. So, ang ganda-ganda po. Parang ripple effect siya. So, sige ma'am, sana i-bless ka pa ng i-bless para mangyari nga yung gusto mong mangyari na yan. Thank you And, sige po ma'am, i-invite nyo na po sila, yung mga may
bata o yung may mga anak na 3 to 4 years old na parents na nakikinig sa atin, and yung mga gusto rin magnegosyo, go and speak to them po para subukan ng inyong development center. Please visit us po at our center located at 146 Washington Drive, Legazpi City. Tapos kung meron po kayong ibang mga katanungan, pwede po kayo mag-visit sa page High Five. It's High Five Child Development Center. Ayun. So, Facebook page, High Five Child Development Center, and then dito sa Washington, hanapin niyo po. Ano yung landmark po, ma'am, para Sa makita? tapat po siya ng Sampaguita Inn. Ayun, sa tapat mismo ng Sampaguita Inn. So, madaling makuha. Ayan. And hanapin niyo si Ma'am Margo. Sino po ang staff niyo na laging nandun, ma'am? Ako po. Ay, lang ikaw po ang- mismo, hands-on. hands-on po ako I sa mga see. students na enrollees. Ayun. And then after nun, sa teachers na po Sa sila. teachers na. Pag meron ng pag regular class days na, teachers na mag-handle sa mga I see. And ngayon, they accept enrollees na. Enrollees, okay. Ayan. So, For pwede na. school year 2026-2027. Ayan. So, sige po, sa mga may batang 2 to 4 years old, subukan niyo na po ang High Five Child Development Center. And sabi nga ni ma'am, ginagawa nilang fun and learning through play. Ayun. Mas madaling matuto ang mga bata kung sila ay masaya at nag-enjoy sa kanilang ginagawa, and at the same time natututo sila. Ayun. So, ano pa po ma'am yung iba't ibang pinoprovide ninyo na learning sa mga kids dito sa inyong center? Okay, so we give calendars pala to the parents every Mhm. month. Para, kasi wala kaming books. Mhm. So, ang ginagawa namin, to properly guide the parents, meron silang calendar Mhm. na kung saan doon nila makikita kung ano yung mga activities na gaganapin ng mga kids Mhm. during that month. I see. Meron ako po akong dala. Pwede ko po bang basahin? Sige po, go ahead. Ang basahin ko. So, for example, sa isang linggo, Mhm. ang activity na pwedeng gawin ng mga bata sa isang linggo ay, halimbawa, meron kasi kaming theme, Under the Sea. Under the Sea So, theme for 1 week. So, for ano po yung 1 mga week po ginagawa siya. nila doon? Keeping pet fish. For 1 day, ang activity nila is keeping pet fish. So, makikita nila si fish, magpe-pet sila na, magpe-feed sila ng live fish po. Cute. And then, let's go fishing, ocean animals, sea turtles. So, lahat po ng mga materials noon, provided din po siya ng High Five. Galing. Mag-fish Mga yung magnet. mga kids, opo, ng magnet. And while Magnetic. fishing, pwede na rin sila mag-count. Tapos, pwede na rin sabihin yung mga colors and counting. Ay, ang And saya. at the same Balik tayo time, sa pagkabata. mag-a-add na rin. Cute. Tapos po. Opo. Tapos, everyday merong phonics. And then, everyday meron ding counting. And then, like for example, sa isang day na to, counting shells worksheets, and name tracing worksheets. Mhm. Yung counting shells worksheet po, hindi siya yung counting shell na sa picture, ika-count lang. Counting shells, manually counting real shells Real po. shells. Real materials po. So, pati yung mga senses nila, no, naha-heighten dito Opo. kasi nahahawakan nila talaga yung mga gamit na Apo, ito. apo. And Yung then, mga- yun po pati yung kasabay science din, di ba? manipulatives. Kasi yung magnet, how it works, Opo. na-i-explain na rin. Ang galing. Mm. So, dahil So, itong 1 staff day ko pa lang po ay siya. graduate po ng parang mawawalan ako ng isang staff. Parang natuwa siya sa sinabi mo, gusto na mag-apply. Ayan, talaga? hiring po ba ng teacher? Ayan. Ayan. So, nakakatuwa yung mga activities na minention ni ma'am, and sa akin na spirit, kung meron lang akong 2-year-old, parang gusto kong ma-experience niya po yung mga opo. sinabi niya. Meron din nga kaming meron din kaming planetarium sa Mm. solar system. Yung solar system namin na 1 day lang siya. Sa 1 day, Mhm. sa Space Explorer naman yung theme. So, sa isang araw, meron kaming planetarium day. Nakikita nila yung Earth, Moon, and starry sky. Dinidim namin yung lights na halos wala talagang ilaw. Kino-cover namin yung windows. Tapos, meron kaming projector na makikita ng mga kids yung Solar system. Earth, solar system. So, may enjoy talaga ng mga kids yun. Ang galing. Sa isang day lang Ano yan. na sila? Tapos, tinturuan namin ng Earth is our home. And then again, every day, merong phonics,
And then numeracy. For example, dito sa numeracy, tweezing stars. Magti-tweeze sila ng stars using tweezers. Tapos meron talagang actual stars. Tapos iti-tweeze nila yung mga Nakakatuwa yung mga activities na ito, and I'm sure naging interested sila sa pakikinig doon sa mga pwedeng ma-experience sa mga bata. So yung mga may anak po dyan, 2 to 4 years old, try nyo pong i-enroll dito sa High Five Child Development Center. Sabi ni ma'am kanina, 1 oras po talaga yung program natin. Yes ma'am, 1 hour, and 1 hour na po tayo ma'am. 1 hour na ba yun? Hindi na natin nahalata kasi ang saya-saya ng aming usapan. Meron din po ba kayong yung para sa mga special child na classes? Meron kaming mga children with special needs na nag-enroll. Pero we plan on offering a separate class. A separate class for that. For a separate them. program for them. Pero wala pa po ngayon. Wala pa po We're sa just planning pa lang. I see, okay. So soon, pag-aaralan muna ni ma'am para makapag-cater na rin siya sa mga children with special needs. Ayan ma'am, so thank you so much. Thank you po, Naka 1 ma'am. hour na tayo. Ayan, nakakatuwa. And masyado ako naging masaya sa kwentuhan namin ni ma'am kasi I was inspired by you po sa ginagawa ninyo and sa ginagawa niyo sa community and ginagawa niyo sa mga bata and sa pagtulong nga po ninyo dahil nag-hire na kayo ng maraming staff. So thank you so much po. And yung vision ninyo tuloy-tuloy pa rin in spite of yung sa health po ninyo, pero nagagawa niyo pa po itong lahat ng ito and very minomotivate niyo yung sarili ninyo, and through you po, na-inspire din sigurado lahat ng nakapaligid sa inyo na maging positive lang, go lang ng go. High five yourself, sabi nga ni ma'am. Ayun. So, thank you so much po. Today is our 149th episode, March 22nd, 2026. Magkita-kita po ulit tayo sa Monday sa isa na namang usapang negosyo dito sa Ladipo Business Hour. And meron naman tayong invite na guest sa Monday. Ano po yun, Mami Nance, ang ating guest sa Monday? Hindi dala ni Mami Nance yung listahan. Well, anyway, may guest na po kami nakapila all throughout hanggang June. Tama po? Full house na. Full na po hanggang June. So, meron ng mga nakaplat na businesses dito sa Ladipo Business Hour. Again, this is brought to you by the Provincial Government of Albay through our office, the Local Economic Development and Investment Promotions Office. We're here po para matulungan ang mga local business owners na ma-promote ang inyong negosyo for free. Ito po ipapakita namin dito sa Albay PIO Net TV. Ipapakita din po ito sa sarili naming Facebook page, ang Magnegosyo Tayo and Ladipo Albay page. Meron din po kaming YouTube, ang Albay PIO, and kami din po sa Ladipo, and sinishare po namin ito sa iba't iba pang mga groups, kaya marami po makakapanood, hindi lamang po dito sa PIO Net TV. So, ayan ma'am, thank you so much. Thank you po ma'am for having me. Thank you po Opo, for Ma'am Jean. giving us your time po para maging guest dito sa aming programa. And sa inyo po na mga nanood, thank you so much. See you again on Monday for another Business Talk. This is your host, Jamie Florence Estrada Ribaya. Thank you, Sir Marty Gonzalez, Sir Richard, and of course to our guest, Ma'am Marco Borgonios, for being with us today. Kita-kita po tayo next week. Bye-bye po. Enjoy the rest of the week. God bless po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ladipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services.
Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.